Yun, good day guys, and ito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel. And nagsalita na si Bossing guys, at merong mga ipinahayag siya na nakita natin na hindi naman siya galit talaga. At nagsampa lang talaga siya ng matinding kaso. At matindi ito guys kasi 20 million worth ng libel suit. Isipin niyo yun, ganun katindi, defamatory suits. Ibig sabihin, ginawa niya yung nararapat dahil nga matindi yung naging sira sa kanilang pamilya nito. May mga sinasabi pa na nagkaroon ng banta sa buhay ng kanilang mga anak, mga kamag-anak. At hindi natin maalis sa kanila yun, no? At talagang masasabi natin na tama naman yung ginawa ni Bossing Big. Kahit sino ang gawa nito ay siguradong magpapanting yung tenga at pwedeng gumawa ng hakbang para naman sabi nga, karapatan din namin na magkaso. Pakinggan natin yung ibang sinabi ni Bossing dito, no? Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. O syempre, his full support, not only my wife, but my children, my friends, and I think karamihan ng mga kababayan natin kasama ko sa laban. Yes, maraming sumusuporta talaga dito kay Bossing. Isa na tayo dyan dahil hindi naman talaga maganda yung nangyari sa kanya. Ngunit itong si Daryl Yap guys, merong statement. Gaya ng sinabi natin noong nakaraan, gaya ng iniisip din ng marami, na si Daryl Yap ay ready sa mga mangyayari. Ang katwiran niya guys, yung ginawa niya at yung mga inilagay sa pelikula. So may idea na tayo dahil dito sa sinabi niya. Ang ginawa niya ay galing lamang sa mga dyaryo o sa mga nabasa noon nung mga panahon na nangyari itong pagsasampa ng kaso, habang umuusad yung mga progreso nitong kaso na ito hanggang sa matapos, na ilagay kasi sa dyaryo at yung mga naibalita sa TV noon and o sa media. And isa din yun sa mga naisip ko noon na posibleng doon din galing, at posibleng ang pelikulang ito ay kung ano ang nakalagay sa mga dyaryo noon, kung minsan sa mga tabloids, pero karaniwan yung mga lehitimong dyaryo ang pagkukuhanan niya, at yun ang ilalagay niya sa pelikula. And I think may magandang katwiran si Daryl Yap dito. Yun nga lang, nailagay kasi sa publiko na yung salita o na ipakita sa publiko yung teaser na nagsasabi na ni R.A.P. ka ba ni Vic Soto. So, doon pa lang, parang iba kasi yung dating, talagang shocking yun. And may pagkakamali rin I think si Daryl Yap doon sa paglalagay ng mismong pangalan, dahil nga kung ito ay depiction o sabihin natin based on some facts na narinig natin o nabasa natin noong 1980s, sana kahit papaano binago niya yung mga pangalan. Ang problema kasi si Daryl Yap, gusto niya syempre na maging viral ito, no? At kumita itong pelikulang ito, kaya nga ang daming nagkaka-interest na manood nito. Yun nga lang, isipin nyo na yung kung ano yung kikitain ng pelikula. Kung matatalo siya dito guys, yun ang malaking problema. Kung halimbawa lang na maisampa o maaprubahan itong kaso na ito, kung magkaroon man ng tinatawag na proof na ito ay malicious, ay delikado siya. Mapapasalang talaga siya dito. At kung matatalo siya, ay masasabi natin na parang malaking kawalan sa kanya ito. And marami ring tao nag-iisip na dati kasi maraming humahanga ng todo dyan kay Direk Daryl Yap ng mga nakaraang taon. Pero ngayon, kahit ako, sabihin natin controversial director siya, pero iba yung datingan ng mga ginagawa niyang pelikula.
At hindi rin maganda sa tao yung ganun na itataya mo yung pangalan ng isang tao para lang kumita ka. Hindi rin maganda yun. Alam nyo kasi na may mga pangyayari na hindi na masyadong dapat na ungkatin. Gaya nga nung mga iba na, gaya ng katulad sa sarili natin. Yung mga madidilim na nakaraan natin nun, pag minsan mapapansin ninyo, nakakalimutan na natin kasi may mga ganun function ang utak ng tao na may mga pagkakataon na meron tayong may tawag dito pagdating sa defense mechanism ng utak para o yung isa sa mga tinatawag natin na coping mechanisms, pwedeng pwedeng makalimutan mo yung mga bagay na masasama, yung mga nangyayaring masama noon, mga nangyayaring hindi mo gusto. Sana ganun din ang dito sa atin. Siguro pwede kang gumawa ng mga yung mga mapapanood ng mga tao na mga nangyari noon na hindi mo naman sobrang ididiin yung tao na involved doon. Ingatan mo rin yung kanilang reputasyon. Dahil nga may batas na ngayon na sa tuwing magkakaroon ng matinding paninira, lalo na sa social media. Ang social media kasi ganyang katindihan. Napakabilis kumalat, may kanya-kanyang opinion ng mga tao. Yun ang iniiwasan. At dahil nga karapatan ng bawat isa na magsampa ng kaso, dahil meron ng pwedeng magamit, gaya niyang cyber libel, o pwedeng sabihin na libel meron din, ay karapatan din nila pareho na may pagtanggol yung kanilang mga sarili. And dahil wala naman ang dapat ipaliwanag si Bossing dyan, kaya nga kung mapapansin niyo hindi siya nagsasalita tungkol dun sa kasong yun, dahil nga nalinis na yung pangalan niya dyan. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan ungkatin yun dahil tapos na yan. Itong problema kay Daryl Yap, pilit niyang iniaahon ulit yung nangyari at sinesensationalize muli dahil dati nang sensational yan. And I think isang malaking pagkakamali yun at pwedeng maging leksyon dito kay Direk Daryl Yap.